Inakusahan ng Estados Unidos ang China na nagsasagawa umano ng mga provokatibong aksyon laban sa mga rival na claimants nito sa South China Sea at sinabi ng Washington na hindi magtatagal ang agresibo at irresponsableng pag-uugali ng Beijing ay hahantong umano sa isang malaking insidente. Si Jong Pak, isang Deputy Assistant Secretary para sa East Asia ng US State Department, ay nagsabi sa isang think tank na mayroong malinaw at tumataas na trend tungkol sa mga provokasyon ng China laban sa iba pang mga claimants sa South China Sea at iba pang mga estado na legal umanong nag-ooperate sa rehiyon. Sinabi niya sa Center for Strategic and International Studies na mga Chinese aircraft ay lalo umanong nagiging agresibo laban sa mga aircraft ng ibang bansa na lumilipad sa international airspace sa itaas ng South China Sea. Sa katunayan, nagkaroon din ng tatlong magkakahiwalay na insidente nitong mga nakaraang buwan nang hinamon ng China ang marine research at energy exploration activity ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito. Sa pagsasalita tungkol sa nasabing insidente, sinabi ni Eli Ratner, Assistant Secretary of Defense para sa Indo-Pacific Security Affairs, na naitala ang dose-dose ng mga insidente sa unang bahagi pa lamang ng taong ito sangkot ang Chinese military sa South China Sea, isang mabilis na pagtaas kumpara sa nakalipas na 5 taon. Sinabi niya na sa kanyang pananaw, ang agresibo at irresponsableng pag-uugali na ito ng China ay kumakatawan sa isa sa pinakamalaking banta sa kapayapaan at estabilidad sa rehiyon ngayon, kabilang na ang South China Sea. At kung ipagpapatuloy ng PLA ang pattern na ito, hindi magtatagal ay magkakaroon ng isang malaking insidente o di kaya aksidente sa rehiyon at magriresulta ito sa isang malaking digmaan. Iniulat ito bago ang inaasahang tawag sa pagitan ni US President at Chinese President Xi Jinping, at sinabi ng mga eksperto na tututukan umano ng dalawang leader ang tumataas na tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, lalong-lalo na tungkol sa issue ng self-ruled na isla ng Taiwan. Sinabi ni Pak na ang Washington ay mayroong napakakomplikadong ugnayan sa Beijing at iginiit niya na hindi nila sinusubukang kontrahin ang lahat ng ginagawa nito sa Timog Silangang Asya at sa iba pang bahagi ng mundo. Anya, nais nilang tiyakin na mga bansa na mayroong pakikipag-ugnayan sa Beijing ay may mga kakayahan at kapangyarihan na manindigan para sa kanilang otonomiya at may kakayahang magdesisyon para sa kanilang sariling soberanya. Samantala, sa ibang aspeto naman, sinabi ni Department of National Defense na mayroon silang namataan ng mga Chinese militia vessels na iligal umanong nang himasok sa mga lugar na sakop ng West Philippine Sea at nagdaragdag lamang ito sa mataas na umanong tensyon. Sinabi na medyo matagal na silang nandoon, ngunit wala pa silang maibigay na tamang bilang kung gaano karami ang mga fishing vessels ng China na nasa West Philippine Sea ngayon. Sinabi niya na sa ngayon ay mayroon silang nakikitang partikular na mga Chinese militia vessels at ilang mga barko ng Chinese Coast Guard sa mga pinagtatalunang lugar sa West Philippine Sea. Idinagdag na nakikipag-ugnayan na sila sa National Task Force on the West Philippine Sea kung paano nila tutugunan ang mga ginagawang panghihimasok ng mga barko ng China. Nang tanungin tungkol sa kung ano ang naging utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa ginawang panghihimasok ng mga Chinese fishing militia vessels, sinabi na wala umano silang direktang instruksyon mula sa Malacanang, ngunit ginagamit lamang niya bilang gabay ang mga pahayag ng Pangulo.
Ang soberanya ng Pilipinas ay banal at kailangan nating protektahan ang territorial integrity ng bansa at magiging basihan umano niya ang mga pahayag ng presidente tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Sinabi na hinamon din ng Philippine Coast Guard ang mga Chinese vessels na pumapasok umano sa loob ng maritime waters ng bansa at idinagdag niya na nagkaroon din naman ng mga komunikasyon sa pagitan ng PCG at Chinese Coast Guard. Binanggit rin ang limitadong assets ng bansa, ngunit sinabi niya ng Department of National Defense ay patuloy na isusulong ang modernisasyon at kukuha ng mas maraming assets upang magkaroon sila ng kakayahang magsagawa ng mas maraming pagpapatrolya. Anya na panatili din ng mga maritime law enforcers ng bansa ang kanilang presensya sa mga lugar na kasalukuyang mataas ang tensyon upang protektahan ang mga pag-aangkin ng bansa, kabilang na dito ang Ayungin Shoal. Ang Pilipinas ay naghain ng bagong diplomatic protest laban sa mga maritime activities ng China sa loob ng 200-mile exclusive economic zone ng bansa at ito ay bilang karagdagan sa higit 300 mga reklamong inihain laban sa mga ilegal na aktibidad ng Beijing sa South China Sea.